Podcast Network Asia. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast, a Spotify exclusive. Greatest Love and Worst Heartbreak. Sa bagay, sabi nila yun, di ba? Yung greatest love mo, kapag nag-ahiwalay kayo, yan din ang worst heartbreak mo. Yun talaga yun. Di ba, naintindihan mo, na-interpret mo kagad Oo yung gusto naman. ko sabihin. Ang dami, 19 years na tayo together. Kaya paglabas dila mo, gets ko na yan. Kahit hindi mo sabihin, gets ko yan. O sige na, pakinggan! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Yang, 32 years old at tambalanista since 2016. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang kwento ng aking greatest love at worst heartbreak. Sana mapag-usapan po ninyo sa podcast kasi bonding namin dati na makinig sa podcast ng Tambalan. Baka sakaling mapakinggan din niya itong sulat ko. Nakilala ko si Marky, isang lesbian, when I was in 4th year college. We were classmates so madali kaming naging magkaibigan hanggang tuluyan ng nagkaibigan. Ang saya ng first 2 years namin. Nasira nang makipag-flirt siya sa katrabaho niya at niloko niya ako. Kahit durog na durog, pinilit kong isalba ang relasyon namin. Eventually, na-realize ko na hindi ko deserve na masaktan hanggang langit. I decided to let go. Dinaan ko sa dasal ang sakit na nararamdaman. I prayed na either mawala ang sakit or ibalik si Marky sa akin kung para talaga siya sa akin. God answered my prayer. Marky and I got back together. We were on our 5th year nang napadalas ang pag-aaway namin. Yung linggo-linggong bangayan, naging araw-araw. Hanggang umabot na sa 1 buwan na hindi kami nag-uusap. Bumalik siya after a month at sinabing nakapag-isip-isip siya while we were apart at na-realize niya na ako pa din ang gusto niyang makasama sa hirap at ginhawa. Sadly, nasanay na ako na wala siya. Ayoko na. Pilitin ko man, wala na akong nararamdaman sa kanya. Tuluyan na kaming naghiwalay. Mabilis na lumipas ang mga buwan. It was Christmas then at 6 months nang hindi kami. Binati ko siya ng Merry Christmas at yun ang naging daan para maging kami ulit. Napagtanto ko na mahal ko talaga siya. Siya yung gusto ko makasama hanggang sa pagtanda. Okay lang na hindi kami magkaanak. Siya na lang ang aalagaan ko at gagawin kong baby for life. Maayos na sana ang relasyon namin pero last year, I was promoted at work. May mga exams na kailangan kong ipasa. I failed the first take kaya I was anxious and depressed. Nawalan ako ng oras kay Marky hanggang sa maipasa ko ang exams. When I finally passed, at may oras na ako, nasanay naman si Marky na wala ako. Nakipaghiwalay siya sa akin.
Halos magmakaawa ako na wag naman niya akong iwan pero buo na ang desisyon niya. Kaya naman pala, matagal nang pinupormahan yung katrabaho niya. May bago na siya agad. Hindi ko maiwasang isipin na siguro ginawa na lang niyang excuse yung kawalan ko ng oras. We have been together for 10 years. Hindi ko na alam kung paano mabuhay nang wala siya. Sa ngayon, I'm trying very hard to be okay. May mga lalaking nagpaparamdam pero hindi ko alam kung kaya ko pa bang magmahal gaya ng pagmamahal na ibinigay ko kay Marky. Sa tingin niyo ba, tambalan, makakaya kong limutin yung 10 taong alaala ni Marky sa puso at isip ko? When I am sad, iniisip ko na lang, baka naman binibigyang katuparan ni Lord yung pangarap kong magkaanak. Kapag naiisip ko na pwede nang mangyari yon, na-excite ako at nawawala ang lungkot ko. Maraming salamat Nicole and Chris for reading my letter. Kung nakikinig si Marky, nais kong malaman niya na hangad ko na maging masaya siya sa desisyong pinili niya. Ang inyong tambalanista, Yeng. Hello, Yeng! How are you? Ang tagal mo nang hindi nakakabisita dito sa Love Radio. Oo nga. Kailan ka ba namin huling na-interview? Kaya nga eh. Kailan ba yung next kang gagawa ng album? Yeng Constantino pala. Charot! Okay, Yeng. Mabalik tayo kay Yeng. Ayan. Si Yeng na durog, greatest love and worst heartbreak. Yun yung kanyang sinabi, diba? So, greatest love niya si Marky and also her worst heartbreak. Valid yung nararamdaman mo, yung madurog ka, yung malungkot ka, ma-depress ka. Walan ka ng gana sa correct. buhay. Wala nang lasa yung ice cream. Nakakairita yung ganda ng sikat ng araw. Nakakabwisit yung mga naka-couple shirt. Diba? Irritable ka lagi, nakakayamot no? na love month ngayon. Oo, Nakakabwisit ang daming binibentang tsokolate, teddy bear, bulaklak, pabango for the love. Ang daming mga pa-discount sa mga couples. Naku, hindi mo na kami lalapit sa'yo. Kaya nga mainit ang ulo mo dahil may mga concert. Diba? Gets namin yon yung nararamdaman mo na kasi hindi mo naman maitatanggi at hindi naman natin na tatanggalin yung katotohanan na 10 years din naman talaga yun at hindi lang yung length of years, diba? Yung dami ng pinagdaanan ninyo, yung trinayin yung inilaban, yes, yung naghiwalay kayo pero nagkabalikan kayo ulit, yung nawala yung isa pero inilaban, yung mga ganun. So ang dami masyado. Ang daming diba? kwento, no? Talagang siksik-liglig at umaapaw sa maganda at hindi magandang karanasan. Tama. At hindi mo basta-bastang maitatapon talaga yan. Pero napakaluma po ng kasabihan pero totoo na that time heals all wounds. Panahon lang din ang magsasabi kung kailan magiging okay at mas ayos na ang lahat, 'di ba? Sa ngayon, 'di ba, sabi mo, dahil dati lagi kayo nakikinig ni Marky ng inyong podcast. Yes. 'Di ba? So baka nga nakikinig siya ng podcast ngayon. O Marky, alam mo na, yung jowa mo dati. Hindi ko naman pinipilit itong si Marky na makipagbalikan, 'di ba, dito kay Yeng. Pero gusto lang ni Yeng i-express yung kanyang kaplastika na masaya siya para sa iyo. Na masaya siya sa desisyon mo. Gusto ko lang ikwento sa'yo na plastic siya today. Ilang days na siyang plastic. Charat. Oo nga, no? Diba? Talaga
si Yeng. Oo, I'm happy for you. I'm happy for you. Gusto ko lang sabihin kay Marky na masaya po ako para sa desisyon niya. Sana nakikinig siya ngayon. Sana nanonood siya ng podcast. Yan, ganyan. So, gusto lang din namin i-express ulit, Marky, na matindi yung kaplastikan nitong si Yeng. Hindi pa talaga siya definitely nakaka-move forward. Pero, hindi naman din ito dahilan para pilitin kang maging kayo ulit, ganyan and all. Hindi naman. Pero malay mo, this is also a chance for you to reconnect na naman. And alam nyo, kung mag-reconnect kayo ulit, ayusin nyo na. Yung mga, kumbaga yung mga mistakes nyo in the so many years that you've been together, huwag nyo nang ulitin. Kasi ang napapansin namin, parang nangyayari siya pag naging busy yung isa, mawawala ng gana yung isa. Diba? Yung mga ganun, pwede ba yun? Ganun talaga dapat kung naging busy yung isa, supportahan mo siya sa kabisihan niya or sisingit ka ng sisingit sa schedule niya. Hindi yung parang, busy na siya. Nasanay na akong wala ka. Ano yun? Alis na rin muna ako, busy ka eh. Sanayin ko sariling wala ka kasi busy ka. Hindi ganun, di ba? I'm sure, partner, sa schedule ninyong mag-asawa at nung jowa mo pa lang siya, di ba? Magkaiba yung schedule ninyo. Pero gagawa kayo ng paraan eh. Si partner busy din sa with school and then work, diba? Nagmamagic din ako. Magician din ako minsan. Nagmamagic show din Therapist din ako minsan. Ano ka ba minsan? Ano siya? Dentist nga din ako minsan. Ano ka ba? Madami akong role sa buhay. Ang dami niyang mga ginagawa. Chef din. Paminsan-minsan, nandun siya sa may diba yung huli mong ginawa? Star dancer ako dito sa Baclaran dati. Sumideline ka sa Whitebird. Sa may Baclaran. Yung tumawa ng malakas, alam na this. Alam yung Whitebird. Nakarating doon, di ba? Kailan tinanggal na ako sa lineup. Oo, kasi may edad na sabi, ay, ang kunat na. Hindi na may tatago ng ilaw, halata ng mga kulubot sa balata. Kaya kasi ang mga doon, yung mga talagang sadyang bata pa, kapag yung mukha lang bata dahil madaming hinila, bawal na din. Maraming hinila sa mukha. So, tapos yung jowa niya na ngayon, yung wife niya, talaga namang napaka-busy sa iba't ibang mga clinics and hospital. So, isipin mo yung kabisihan na ganun. Pero parang I don't think hindi magiging rason yun para, ay, nasanay na akong wala ka. Hindi eh. Ang gagawin mo, sisingit ka dun sa, meron siyang window period na parang, sa buong linggong ito, ang window period ko lang 3 hours. Sumingit ka na dun. Tama. Sa 3 oras yung 3 hours nyo nga dati na isingit nyo kung saan Kaya nga eh. Di ba? Napaka-memorable nun. Kapag gusto nyo talaga, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, napakaraming dahilan. Totoo. So yung mga ganun Na-extend ba? pa nga 3 hours nun eh. Kaya nga. Sabi nyo 3 hours lang pero naging 12. Di ba nagawa ng paraan? Sa true. Diba? Kahit busy kayo nun, gagawin mo ng paraan doon ka na mag-aral. Pwede. Diba? Doon ka na maligo. Doon na lahat. Doon ka na kumain. Yan, diba? Doon ka na mag-work. Yan, komportable naman kasi doon. Sa true, aircon naman. Dadala ka lang ng mas malaking sabon. Correct, kasi ang liit ng sabon doon. So, ba't alam mo? Ba? Hindi ko na alam yan, partner. Hanggang ngayon ba? Maliit pa rin yung sabon. Tapos parang isa yung scent niya, no? Parang lang. Parang basta yun. Kaya magdala ka ng extra sabon. Gano'n. Kung magstay kayo na matagal Pero kung 3 hours lang, pwede na yung available sa loob. Ayos na rin yan. Yung sabon mamaya sa podcast. Balik tayo. Ang dami mong alam, share mo na. Meron na, wala akong alam. Anyways, balik tayo dito kay Marky. So just in case, kaya namin sinasabi ito, no? Just in case, this is a chance for you to reconnect again. Kasi nararamdaman ko dito kay Yeng, she's not really totally over you. Kung sinasabing nakikinig kayo ng podcast, bago lang yung podcast namin, Hindi, mag 1 year pa lang. Naka 1 year pa lang siya. Naka 1 year na ba? Mga 3 years na. Hindi. Wala pa tong 2 years. So, ibig sabihin, wala pa, diba? So, 90 episodes, so 90 weeks. Oo, 'di ba? So 90 Mondays pa lang ito. So wala pa kaming 2 years. So bago lang. Correct, medyo bago-bago pa lang. Baby pa. Correct, kaya sinasabi kong itong si Yeng. Pero bongga pumapalo yung podcast natin. Thank you sa inyo ha. Salamat. Namamayag pag lagi Sa true. Saan? Parang di ko naman nakita sa charts. Saan partner? Kung sabi-sabi sa akin. Kwento-kwento pag nagiinom. Ganun talaga pag magandang balita. Paniwalaan mo. Sige na nga. Ayun. So,
So parang ramdam namin, dahil nga bago pa tong podcast, sa nakikinig kayo na dati ng podcast, ramdam lang namin sa tema o sa paraan ng panalita ni Yeng na hindi pa naman talaga siya totally over. So she's just sharing her greatest love and worst heartbreak. Diba? So again, ulitin lang namin. So if this is a chance for you, Marky and Yeng, to reconnect, ayusin nyo na yung mga problema ninyo dati. Dapat nagmamature na rin kayo. Yung mga issues ninyo, nung medyo bata-bata pa kayo, hindi nyo na siya dapat issues. May mga issues ng mga bata-bata pa tayo na dapat pinalalagpas na natin or mas matibay na tayo, ganun. Correct. Or mas mature na tayo kung paano natin haharapin kung magkakatuluyan kayo ulit. Pero kung hindi, ito for Yeng, yung pag-move on naman, dadating din yan sa tamang panahon. Kailangan mo lang din talagang tulungan yung sarili mo. And maganda yung iniisip mo na yung pangarap mo magkaanak, matutupad to, yun yung nagpapatanggal ng lungkot sa'yo. O edi, yung paulit-ulit kang manood ng mga punta sa bahay ampunan, di ba? Pwede. Di ba para ma-expose ka sa mga kids and mas lalo ma-fortify yung... punta ka sa mga sa kinder class. Oo, di ba? Mga daycare. Oo, matuwa ka sa mga bata. Correct, di ba? O kaya manood ka ng mga... Mag-sponsor ka ng mga gamit doon. Correct. Diba? Magpakain ka sa kanila. Tama. Manood ka ng mga pangbatang mga shows. Diba? Yung mga ganun, para mas lalo kang ma-excite. Huwag ka lang mga hindab na bata. Ibang usapan yun. Huwag yun. Huwag yun. Kasama ka sa field trip nila. Yan. Pero magpaalam ka, ha? Huwag yung bigla-bigla ka sasakay doon sa school bus. May hindi ka kilala sumakay. Sama ako sa field trip nyo, ha? Gusto ko na ma-expose sa mga kids, eh. Correct. Kasi ito yung nagtatanggal na lungkot ko, di ba? Yung mga ganon. So, ganon yung gawin mo kung talagang, oo nga naman, nangingibabaw din yung desire mo na magkaroon ng Junakis, edi go, mag-ano ka din, ma-expose mo yung sarili mo sa kids. Di ba? Para mas lalo kang ma-excite at mas lalong, gusto ko talaga, I want one for my own. Correct. Di ba? Pero mas na-excite kami sa share mo sa podcast. Saan? Sa maliit na sabon pa rin. Ayan. Abangan. Abangan. Hindi. Ang sasabihin ko sana kanina, kaya ba maliit yung sabon sa mga motmot? Kasi, dahil panghugas lang kasi siya ng singit. Hindi naman. Yun ba? Kasi sobrang liit niya, lalaki ng mga tao. Parang, parang daming linisin sa singit. Hindi kasi ang liit niya lang talaga. Gusto niya pangmukha nga lang yun, eh. Diba? Oo. Magbigay naman kayo ng mas malaking sabon. Tapos minsan isa lang. 2 po yung maliligo. Nakakaloka. Minsan 3, hindi minsan ko alam, 4. Hindi ko nga alam kung ganun pa rin ngayon. Siguro kasi ganun pa rin dahil short time nga naman kasi. So bakit nga naman din sila magbibigay ng malaking sabon? Oo nga. And ang pagkakaalam ko naman, pwede kang humingi kung kinulang. Ganun. So, ang dami po kasi namin, hello? Ang dami po kasi naming libag. Hindi, tsaka ganito kunyari, pag si Nicole nag-hello, ma'am, kayo po si Nicole. Nabubusesan agad. Oh my God, nangyari yan sa akin dati. Nabusesan ka? Hindi, nakilala ko. Okay, sino kasama mo? That ex ko, ganun. Ano ba naman tong podcast na to, pambihira? Ang dami nire-reveal. Saan to? Sa taxi. Noong time na yun kasi. Sa taxi nyo ginawa? Gagi. Gagi, pare. Hindi sa taxi. Nakilala alam ko mo sa yung taxi. in fairness sa mga taxi drivers, parang alam na nila, kapag sinabi mo, parang kahit pabulong, alam niya na. Alam niya kung saan ka pupunta. In fairness talaga, alam nila kung saan pupunta. Alam mo yun, parang, ramdam na ni Manong Chuper, no? Ang alibang ramdam niya. Yung pangangailangan yung magjowa. Dadaling kayo sa pinakamalapit. Kasi sabihin ng lalaki, Manong, sa pinakamalapit. Oo, gano'n. Diba? Sa malapit. Diba? Alam mo. Sa malapit. Yun yung sinasabi, parang alam na ni Manong. Oo, kaya. Alam na ni Kuya. At nagbibigay nga sila ng discount card, eh. Sabihin niya. Kaya may mga yung mga kuya, may mga, may tie-ups. Oo, tama. Hindi, may tie-up talaga sila sa mga mot-mot. May mga motel partner sila. Correct. Oo. Diba? So alam na nila, so dadalhin ka sa malapit na partner nila, 'di ba? Hindi sa kung saan talaga yung malapit. Ganun. So nakilala ka? Oo, kasi yung time nakasagsagan na nagdidikit tayo ng mga stickers sa mga Kasalanan talaga ito na pagdidikit ang sticker, eh. Sa mga love radio sa mga terminal kasi, di ba? Yun yung kasagsagan na
Nagdaang katuloy. Yung, alam niyo po yung sticker ng Love Radio na super laki. Yung Love Radio na malaki. Nung pinara, hindi ko na makita eh. Nasa likod kasi yun eh. So, ang wini-wish ko talaga, sabi ko, Lord, sana po wala pong sticker ng Love Radio. Pagkaupo ko, sabi talaga ni Kuya, hi, Ma'am Nicole. Gusto ko So, binago mo yung ruta. Doon na talaga. Nung sinabi ng jowa mo, ano po tayo, sa Sogo po tayo. Hindi niya binago. Diniinan ko nga yung parang makaramdam ko. Hindi nakaramdam. Parang nangibabaw yung okay nangibabaw lang. yung. Sabi niya, at least happy naman siya for you. Sabi niya, yes, si Ma'am Nicole. Madidiligan. Yes, siya, mataas ang energy the next day sa tambalan. Pero ang galing lang talaga nila kasi alam talaga nila. Alam mo yung parang, Kuya, sa malapit lang po. O kaya kahit pabulong, Kuya, sa Pasig. Ganyan. Parang alam nila agad. Wala na masyadong salitaan. Ay, may kakilala nga ako. Ano na naman yung kakilala mo? Lagi na lang ako yung nag-reveal, hindi never ikaw. Kakilala mo na naman. Kahit ikaw nga. talaga. Para maiwasan na pagkakakilanlan. Kasi, ewan ko ba kung nung trabaho nito, bakit kilala? Dahil siguro friendly siya. Marami siyang mga kaibigan. Naglalagay talaga ng balabal. So, nagbabalabal ka? Oo, nagpapanggap na Muslim. May takip yung mukha, mga gano'n. Talaga? Kaya pala may balabal sa bag mo. Yung pala yung dahilan. Hindi ako. Hindi mo naman ako nakita may balabal minsan eh. Bakit ka magbabalabal dito? Props mo nga yung pagpasok ng motel. Ano ba tawag sa pinasasaklob sa mukha? Balabal nga. Hindi. Scarf, yung parang scarf na parang maskara. Pag nanakaw pa. Yung mga ginagamit ng akyat bahay. Ganun pala. Yung iya pumunta ng motel. Kuya, imagine mo may nakasakay na gano'n sa taxi mo. Hindi ka sure kung delikado ba yung buhay mo. Mga ngamba yung driver. Sabi niya, bakit siya nakagano'n? Natatakot ba siya makilala o may balak talaga siyang hold upin ako? Kaya ipapaliwanag mo agad. Pag sumakay ka ng gano'n, sabihin mo, sumakay ka ng Kuya, motor. Sumakay ako. Hindi, Kuya. Wala pong ibig sabihin to. Wag po kayong matakot. Props lang po ito para hindi ako mamukhaan sa pupuntahan ko. Ayoko pong mamukhaan. Oo, mga ganun. May mga takip talaga. May mga ganung eksena. At sa mo talaga napunta yung usapan ni Yeng at ni Marky, no? Kasi syempre, tapos naman na tayo sa topic ko sa kanila. Oo, tama na kayo. Tama na kayo. Iba naman, laging kayo. Unang 20 minutes sa inyo na eh. Sa amin na to. Napaliwanag ni Nicole yung mga pangangailangan nyo, tapos na yun. Oo, tapos na. Yung ginagawa naman ng iba. Sino na naman yung iba? Sabi na, mauna ka na ha. Susunod na lang ako. Totoo ba? Tapos magkita lang tayo sa may labasan. Mga ganyan tipo. Sa may labasan? Tapos pagka ganun, inaantabayanan talaga namin. Ang alin? Paano? Hindi ako relate. Bigyan kita ng tip. Magandang strategy yun para hindi kayo makita nung mga kakilala mo na, ay, may kasama si Ma'am Nicole ganito. Di ka ba? Malamang may sasama ako doon, asawa ko na ngayon. May strategy ka pa nalalaman dyan. Magandang tip yun, paunahin mo yung isa. May mga pagpauna pa. Tapos susunod ka na lang. So walang makikitang kasama. Ganun. Diba? Pag pumasok or lumabas. Ganun. Parang di ba delikado yun? Pumapayag ba sila sa ganun? Kasi what if? Hindi naman, yun. What if talaga ba? Oo, pwede yun. Pwede may mauna. Okay, sige. Hindi ako relate. So, lagi kami sabay. Pwede rin yun. Oo. Hindi kasi parang hindi makilala. Hindi ka makaka-relate kasi may kotse kang dala. Kasi yung pagpasok nyo, nakakotse kayo. Para sa mga walang kotse. Lakad ka na muna doon. Mauna ka na muna. Mauna ka nang pumasok, mauna ka nang lumabas. Ganon. Ganon. O susunod na lang ako. Saka tayo sabay papara ng taxi paglabas. Okay. Pero yung kagaya mo naman, wala na talaga. Tago ka muna. Diba? Sa loob ng kotse bago pumasok. Higa ka. Taklob ka muna dyan. Pag may dala kang kotse, kasi pag may kotse, iba yung iba yung pasukan eh, di ba? May garahe. Oo. Anong tawag doon? Sikip. Masikip ba? Yung garahe.
Hindi, ako yung masikip. Dati. Noon yun. Nakakaloka. Di ba yung may mga garay, tapos tinataas yung gano'n. So, hindi na kayo makikita. Tawan-tawa nga ako niyan kasi nakakita ko ng ganyan sa post ng isa na sa mga DJs natin, si Totoy Bato. Sabi niya, balang araw, paano nakita mo ba yun? Sabi niya, balang araw magkakaroon din ako ng bahay na dalawang palapag. Tapos kita mo yung sa motmot, yung masikip na pagpapasukan. Tapos merong pangalawang palapag. Kalurke. May hagdang Ba't tayo napunta dyan? Sa usapang yan. Ikaw kaya nauna Hindi ako. Sinundan ko lang yung topic mo. Bumalik na tayo kay Marky at kay Yeng. Ganyan. Magkatuluyan kaya ulit sila ulit? Mapakinggan kaya ulit ito ni Marky? Malay natin. Posibleng, wala namang makapagsasabi. Posibleng, din to, sign. Pwede Kaya sinulat ni Yeng sa tambalan at saktong napakinggan naman ni Marky. Correct, diba? Ay magandang signal para magkaroon sila ng reflection o ma-realize sila na baka naman kami pa rin. Diba? In the end. Mabigyan ulit ng panibagong chance. And tama yung sinabi ni partner kanina, kung ang intensyon nyo ay magkabalikan at binigyan ulit kayo ng chance to be together again. Ayusin nyo na. Yes. Hindi yung marinig-rinig na naman namin yung mabali-balitaan na lang namin na nasanay na po akong wala siya. Naging busy lang. Isa nag-overtime lang sa trabaho. Kaya nga nasanay ng correct, nasanay ng wala. Nakakaloka. Huwag kami makarinig-rinig ng mga ganyang mga rasunan ninyo, ha? Yeng at Marky, ha? Totoo. Ang dami nyo ng lesson na makukuha sa hiwalayan nyo, sa on-off na relationship ninyo. Ang dami nyo nang makukuhang lesson doon para maayos na the 10th time around o the nth time around. Tama. So, yun. Kung ang intention nyo magkabalikan na, ngayon, kung hindi naman talaga at wala na, di ba? Wala nang intention pareho. And then acceptance na yung susunod. Correct. Ganun talaga. Siyempre, grieving, the part of grieving is there. Hindi naman din natin masasabi, hanggang 3 months lang yung pag-iyak mo. Although yung mga iba parang tinataningan nila yung sarili nila. Parang, itong pag-iyak-iyak ko, pag-arte-arte ko at hindi ko mag-move forward. Lang to, mga 3 months. Ganun. Pagkatapos nito, magde-date na ako, yung mga ganun. Kasi tutulungan mo din yung sarili mo Correct. Hindi pwedeng tutunga ka lang. Katulad nga nung sinabi namin kanina, 'di ba? Kung dito kung ang gusto mo talagang ma-expose ka, ay magkaroon ka ng anak, i-expose mo 'yung sarili mo sa mga bata para mas lalo kang yung ma-excite dun sa idea na magkaroon ka ng sarili mong junakis, 'di ba? Mabaling yung attention mo na ito na yung calling ko, maging nanay, 'di ba? Magkaroon ng sariling anak. Correct. Na ang piliin pala ay lalaki naman, 'di ba? Yes. May mga ganun talaga na parang sa una ang gusto nila babae, tapos eventually ang calling pala nila maging nanay pala talaga at magkaroon ng asawang lalaki. Meron lang talaga mga taong sadyang ako alam ko na talaga sa sarili ko and ever since kahit na talagang lalaki. Bata ka pa lang. Unang uha mo pa lang, pagkalabas mo sa sinapupunan ng nanay mo. Kaya ako umiyak. Lalaki! Diba? Hindi. Kaya ako umiyak, partner. Kaya ako umiyak ng malakas pakalabas ng sinapupunan kasi ang sumalo sa akin, babae yung OB. Babae din yung pedya. Hindi mo nagustuhan. Hindi ko trip. Uminit yung ulo ko, kaya ako umiyak, diba? Kaya umiyak siya, tas hindi uha nga yung lumabas sa'yo Sabi ni Paul, hindi. Sabi niya, betlog! Nagulat ngayon yung nurse nung naglagay sa kanya sa basket. Sabi ng nurse, grabe naman talaga to. Bata pa lang. Alam na. Betlog ng hilig. Parang alam ko na talaga sa sarili ko. Bata pa lang ako, parang ang attraction ko talaga sa opposite sex. Ganun talaga. Kasi natandaan ko dati, merong may naligaw sa'yo? Meron. Na Bumblebee. Sayang naman. Hindi ako nadire pero parang in fairness, ang gwapo niya talaga. Hindi ka nagkaroon ng intensyon or anong tawag dito na nagkaroon ng curiosity? Hindi. Na ay try ko nga siya. Hindi. Baka masarap din. Hindi. Hindi ko trinay. Tapos one time, meron akong show dati. Tapos meron akong in-interview. Hindi ko na sasabihin kung sino siya kasi kilala nyo. Siya, babae. Clue. Babae siya, mahaba buhok.
Ang daming babaeng mahaba ang buhok. Okay. So, ano rin ba to? Celebrity, Celebrity. Singer, actor, actress. 2 words. 2 words. Sounds like, ganun. English? So anyways, parang meron siyang pinopromote na parang drink. Tapos yung drink na yon parang it's supposedly, ang effect nun sa'yo is, parang energized ka. Oo, hindi, parang siyang energy drink. hindi siya energy drink. Parang, tawag doon, yung aphrodisiac. So, para siyang Mamamanya ka. Oo, parang ganon. Malilibugan ka. Oo, ganon. Ganon. Sexually, ma-excite ka sexually. Okay. Parang ganon. So, parang yun yung pinopromote nila. Tapos, pinainom niya yun sa akin. Tapos, sabi niya, may nararamdaman ka ba? Tapos ako parang, wala naman. Sure ka? Sabi niya ganon. Uy, kunyari, pero sa loob-loob mo, matagal na akong, kahit hindi ko na kailangan ng ganito. Hindi ko kailangan ng ganito. Matagal na ako may nararamdaman, pero hindi sa'yo. Yun na nga. Tapos, ang ginawa, hinalikan niya talaga ako, partner, sa lips. Okay. Babae yun, Okay. And then, tapos sabi ko, okay. Alam ba ito ng asawa medyo mo? nagulat. Alam niya. Okay. Hindi ko alam kung nandun siya nun. Oo, kasi siya, it was an interview. Okay. Hindi ko nga alam kung nakunan yun or it was outside, parang off-cam na. Kalimutan ko na eh. Okay. So, hinalikan ka niya. Sa lips. Tapos, wala. Tapos, Sabi binigay mo naman, Mag. Hindi naman kami parang 10 seconds walang mali siya. Daming tao. Daming hindi napigilan, tao. hindi nakapaghintay. Tapos, wala. So, okay. Walang wala talaga. spark. Wala talaga. Alam ko talaga ever since. Pero meron mga tao yun nga, preference nila. Katulad nitong si Yeng, tapos biglang gusto niya rin na may Junakis. Hindi ka naman pwedeng, sa bagay, with technology, pwede ka rin naman magkaroon ng Junakis. Even without having a husband, di ba? Yun naman yung teknolohiya. May ganun ding arrangement. May ganun din namang arrangement, di ba? And it works. May mga ganun na nag-work. Yung mundo natin nga napakalawak. Ang dami ng possibilities. Sabi nga ni nung kaibigan nating siniknangit, it's the, era or age of awareness. Parang ganun. Sa information age. Oo, basta totoo naman, mas aware na tayo mas yung sa mga possibilities at mga dati 'di ba, parang ako partner narinig ko lang yung pag-freeze ng mga eggs. Tagalogin mo. Pagpatigas ng itlog. Pagpatigas ng itlog. Tama, diba? Diba? Kasi pag nag-freeze, tumitigas. Yung egg, itlog. Oo, itlog, diba? Yung mga eggs ng mga women, for example, na kunyari, they have no plans of getting married but they have plans of having their own kids. So, habang healthy pa yung mga eggs nila, yung mga egg cells nila, pinapa-freeze nila. Narinig ko lang yan recent. Nasa 30s na ata ako. So, ibig sabihin, nung prior to that, hindi siya uso or hindi pa siya nangyayari or iilan lang yung may alam or hindi pa ganun kalaki yung kaalaman. So, ngayon, may mga ganun na. And, hindi siya sekreto, hindi siya tago. May mga talagang taong mga gumagawa ng ganun. Diba? So, iba-iba talaga ng preferences, iba-iba ng mga nangyayari, ganun. Correct. Kaya hindi mo masisisi, hindi mo talaga ma-judge yung mga tao sa mga nagiging desisyon nila. Kasi nga, nag-evolve na yung panahon eh. True. Diba? Yung maaaring, siguro kung itong usaping ito ay nangyari noong dekada 80, lahat tayo magugulat. Oo. Diba? Na, babae sa babae. Diba? Tapos, i-freeze daw yung egg. Diba? Nakakagulat pero ngayon hindi kasi nga sa dami na ng possibilities. Correct. Sa dami ng mga nag-evolve na ang sitwasyon, nag-evolve na ang mundo, nag-evolve na ang perspective ng tao. Diba? Lahat tayo, may ganun na pala. Diba? Na yung pagrelasyon sa kapwa babae, sa kapwa lalaki, hindi na nakakagulat. Diba? Yung pagpapa-freeze ng egg, hindi na nakakagulat yun. Na parang pwedeng yung surrogate. Yung mga surrogate mothers, hindi na rin siya mga nakakagulat. Kala ko si Zorro. Sino na naman si Zorro? The Mask of Zorro. Mag-almasal ka nga. Diba? Mga ganon, yung surrogate mothers, yung ang mga tatay ay hindi nila kilala, diba? Kasi ginawa nga siya sa outside of the womb. Yung mga ganon, iba ang nagbuntis, diba? Ang dami ng mga ganon na dati, hindi IVF, siya, correct, diba? hindi siya posible or considered taboo. Diba? Yung mga ganon. Pero ngayon, ang dami ng possibilities. So, in other words, balik tayo sa iyo, Yeng. For you na nagsulat ng kwento dito sa Mahiwagang Burnay, sky's the limit din naman ng mga possibilities for you. Diba? So, it doesn't end with Marky.
So pwedeng, yun nga, yung desire mo na magkaanak with or without a husband. Pwedeng sa kapwa mo pa rin less, 'di ba? But yun nga, with the help of science, 'di ba? Mga ganon. Or pwedeng i-enjoy mo rin lang muna yung sarili mo, travel, go out, 'di ba? Yung mga hindi mo nagagawa kasi mukhang ikaw din naman yung tipong dedicated ka sa gusto mong gawin kasi tingnan mo, 'di ba? Talagang nung hindi ka pumasa doon sa exam mo before, nagpursige ka ng bongga para makapasa ulit, 'di ba? Yung mga ganon. So, take care of yourself first. Ang daming ang daming pwedeng ma-excite ka sa mga daming pwedeng gawin even without Marky. Mahirap lang talaga kasi 10 years Parang hindi talaga basta-basta nabubura talaga 'yon. Pero ganun talaga, may mga bagay talaga na some good things never last. Oo, may mga bagay na akala natin para sa atin pero hindi pala. Ganun talaga ang buhay. Sa truth. And sa kagaya ng madalas na sinasabi ng tambalan na 'di ba, kung para kayo sa isa't isa, di kayo sa isa't isa talaga. Kung ukol, edi bubukol. Kung hindi bubukol, ganun talaga. 'Di ba? May mga bagay na dapat na lang nating tanggapin and kagaya ng ibang mga tao na dumaan din sa heartache na pinagdadaanan mo ngayon na kayanan nga nilang lagpasan, di ba? So ikaw pa ba? Yes, yung sinasabi mong hindi ko kayang mabuhay nang wala siya, yung kagaya ng sinabi niya kanina. Ulitin namin kagaya ng ibang tao nung akala nila hindi kaya, di ba? Nalagpasan din nila. Kinaya naman pala nila. Kaya naman pala. Sa True Lalu. O siya, salamat sa iyo again, Yeng, for sharing your story. And hello to Marky, just in case hindi ka pa rin nag-give up sa pagtutok sa aming podcast. And gusto ko lang mag-hello. Meron tayong tambalanista. Nung minsan na kumain, hindi ko nakuha yung name niya Kumakain kami nun sa isang restaurant dito sa Met. Habang kami kumakain, may isang kumain din sa kabilang table. Tapos sabi niya sa akin, Nicole, gumanon siya. Tapos sabi ko, hello po. Hello, and Ann Curtis. Dapat sinabi mo. Sinasabi ko lang yun kapag nakainom ako. Sinong Nicole? Ako si Ann Curtis. Charot. Diba? Tapos sabi niya, nakikinig ako ng tambalan. Tapos the whole time, partner, na kumakain kami, nakikinig siya ng podcast sa tabi ko. Of course, naka-earphone. So, parang gusto ko lang mag-hello dyan sa'yo. I didn't get your name, pero nag-picture kami. Hello sa'yo and thank you dahil nakatutok ka sa podcast namin. Salamat! Next time, pag nakita mo ulit si Nicola kumain doon, tama na yung hi and hello. Oo, bayaran mo. Kaya nga naghihintay nga ako actually. Kaya nga tinatagal ko yung paglabas ng paghingi ng bill. Hindi ginawa. Charat! Salamat sa iyo and sa lahat ng mga tumututok sa podcast namin. Thank you very much. At kung gusto niyo pong ma-feature yung kwento, malay niyo mapili, 'di ba? Yes. So try lang ng try, send lang ng send, email lang ng email. Send us your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Reviews and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.